Nakapag-grocery na si Celine. Nailagay at naiayos na rin niya ang grocery sa fridge at sa cupboard. Nalinis na rin niya ang buong bahay. Katatapos lang niya magluto para kay Baron. At habang hinihintay niya ang pagdating nito, ay inabalan niya ang sarili sa panonood ng TV. Palipat-lipat siya ng channel. Naghahanap siya ng magandang palabas hanggang mapukaw ang interes sa isang balita. Natutop ni Celine ang bibig habang nakikinig siya sa balita. Ayon kasi sa balita, ay nasangkot sa isang car accident ang sports car na minamaneho ng isang sikat na car racer na si Javier Bustamante. Nangyari ang aksidente kaninang tanghali nang nasa racing field si Javier, habang ngayon ay wala pa ring balita tungkol sa kalagayan ng lalaki. Mahigpit kasi ang bantay sa hospital kung saan dinala si Javier, kung kaya't nahirapan ng media na makakuha ng balita tungkol sa lagay ng binata. Hindi naman maiwasan ni Celine na makaramdam ng bahagyang pag-aalala sa sinapit na nakakatandang kapatid ni Baron na si Javier. Naidalangin tuloy ni Celine na sana hindi malubha ang lagay nito. Nasa ganoon siyang posisyon nang bumukas ang pintuan ng kondo at iniluwa mula roon si Baron. Wala na sa ayos ang suot nitong necktie. Nakalihis na rin hanggang siko ang manggas na suot nitong long sleeve at mukhang stress ito pero gwapo pa rin. Napatayo agad si Celine. "Sir, okay lang po ba kayo?" Hindi niya napigilang itanong iyon sa lalaki. Lumapit siya rito at kinuha niya rito ang hawak nitong bag at black suit. Hindi ito sumagot. Sa halip ay kinamot ito ang batok at naglakad papunta sa may sala. Ibinagsak nito ang sarili sa sofa. Isinandal nito ang likod at ipinigit nito ang mga mata. Inilapag naman ni Celine ang hawak sa single sofa, saka nagmamadaling pumunta sa kusina para kumuha ng tubig. Hindi naman siya nagtagal roon at agad siyang bumalik sa kama. "Sir Baron?" Pukaw ni Celine sa nakapikit na binata. Nang magbulat ito ng mata, ay agad niyang inabot rito ang baso ng may lamang tubig. "Uminom muna po kayo ng tubig," ani niya. Hindi naman nagdalawang isip si Baron. Kinuha nito ang baso at ininom iyon. Inabot ito sa kanya ang baso pagkatapos itong inumin iyon. "Sir?" tawag niya. Tumikim siya para maalis ang bara sa kanyang lalamunan. "Napanood ko po kasi yung balita tungkol sa aksidenteng nangyari kay Sir Javier. Patay na po ba siya?" Alanganing tanong ni Celine kay Baron. Nakagat ni Celine ang labi nang sulyapan siya ng masama ni Baron sa tinanong niya. "Sinong nagsabi sa iyong patay na si Javier?" Salubong ang kilay na tanong nito. Pasensya na sir. Inassume ko lang kasi base sa reaction niyo kanina." Nakangiwing sagot niya. Masyado kasing malungkot ang ekspresyon ng mukha nito, kaya inakala niyang may masamang nangyari kay Javier. Napaatras si Celine nang marahas sa tumayo si Baron mula sa pagkakaupo nito sa sofa. "Don't assume too much, woman." Malamig na wika nito bago siya nito tinalikuran. Celine ang pangalan ko, hindi woman. Ang hirap makaintindi, wisit." Naiinis niyang wika nang tuluyan ng mawala sa paningin ang arogante at dominanteng boss niya. Biglang naglaho na parang bula iyong nararamdaman niyang pag-aalala rito nang dumating ito. Napalitan iyon ng inis. "God!" sambit ni Celine nang makita ang oras sa alarm clock na nakapatong sa ibabaw ng bedside table. Agad siyang bumalikwas ang bangon mula sa pagkakahiga. Saka siya bumaba ng kama. Masyadong nasarapan ng tulog niya dahilan para hindi niya namalayan kung anong oras na sa umagang iyon. Nakalimutan din ni Celine na nasa ibang kwarto siya. Ang buong akala niya kasi ay nasa sariling kwarto lang siya. Ang oras kasi ng gising ni Celine sa umaga ay alas 7 or alas 8. Hawak kasi niya ang sariling oras. Pero iba na ang sitwasyon niya ngayon. Hindi na iyon tulad ng dati. Nagigising na lang siya kung anong oras ang nais niya. Ngayon, magtitiis siya ng 2 linggo na gumising ng maaga hanggang matapos siyang bayaran ang atraso niya kay Baron. Sa naging atraso niya kay Mr. Lamborghini.
Nagmamadaling isinuot ni Celine ang balahibong tsinelas na nakalapag sa sahig, saka patakbong pumasok sa banyo para magbumog. Basta na lang din niyang inipit ang kanyang magulong buhok na hindi pa nadadaanan ng suklay. Hindi na rin siya nag-abalang magpalit ng damit. Nakaputing pajama lang siya at nakaputing sleeveless blouse. Nagulat si Celine nang pagbukas niya ng pintuan ng kwarto ay ang pagbukas din ng pinto ng kwarto ni Baron. Iniluwan niya na naka-t-shirt at nakapanjama na rin na si Baron. "Sir, good morning." Bati niya kay Baron sa nalalaking mga mata. Hindi na niya hinintay na sumagot ito. Tumakbo na lang siya papunta sa kusina para ipagluto ito ng almusal. Sa pagmamadali niyang makapunta agad sa kusina, ay hindi niya namalayan ang pagbangga niya sa sofa. Ouch! Impit na daing niya nang tumama ang binti niya sa sofa, pero gayon pa man ay tuloy-tuloy pa rin siya sa pagtakbo. Hindi niya alam kung namali lang siya ng rinig, pero parang naririnig niya ang salitang careful na lumabas sa bibig ni Baron. Pero napaka-imposible naman iyon. Si Baron, mag-aalala, mukhang end of the world na. Pagkarating ni Celine sa kusina, ay agad niyang binuksan ang fridge. Kinagat niyang isang daliri habang naghahalongkat siya kung ano ang pwede niyang mailuto sa almusal. Napalingon siya sa kanyang likuran nang maramdaman niya ang mga yabag at presensya ni Baron. Nakita niya itong nakatayo sa bukana ng pintuan sa may kusina. "Sir Baron, pasensya na. Nalate ako ng gising. Akala ko kasi nasa bahay lang ako." Hingi ni Celine ang paumanhin sa binata. Habang sinasabi niya iyon, ay napapakamot siya ng kilay. "Hindi na ito mauulit. Promise." Itinaas pa niya ang kanang kamay na tila ba siya nanunumpa. "It's okay," sagot ni Baron. Nakahinga naman siya dahil doon. Mukhang maganda ang gising ni Baron dahil good mood na ito, hindi tulad na nangyari kagabi. Kagabi kasi ay bad mood ito nang tanong niya kung patay na ba ang nakakatandang kapatid nito na si Javier. Hindi naman niya masisisi ang sarili kung mag-assume siya ng ganoon. Masyado kasi itong haggard at malungkot nang dumating ito sa kondo nito at nagkataon rin na naaksidente si Javier kaya inakala niyang patay na ang nakakatandang kapatid nito. Hindi rin naman niya masisisi si Baron kung bakit bad mood ito kagabi sa kanya. Ikaw ba naman ang tanungin kung patay na ang mahal mo sa buhay? Talagang mababad trip ka. "By the way, anong gusto mong iluto ko for your breakfast?" tanong niya. Hindi naman kasi niya alam kung anong gusto nitong iluto niya. Mabuti na lang ang magtanong kaysa magluto siya ng gusto niya at hindi naman ito gusto ng kanyang amo. Mabuti na lang ang nakakasiguro para hindi masayang ang pawis at effort niya sa pagluluto. "Bahala ka na." Anito, saka ito tuluyang pumasok sa loob ng kusina. Ibinalik naman niya ang tingin sa loob ng fridge at naghalongkat kung ano ang pwede niyang mailuto roon. Inilabas niya sa fridge ang madaling iluto, tulad na lang ng bacon, hotdog at egg. Pagkalabas niya ay ipinatong niya ang mga iyon sa may sink, saka siya sumulyap kay Baron. "Sir, gusto niyo bang uminom ng kape habang hinihintay ninyong maluto yung almusal ninyo? Ipagtitimpla ko po kayo." Tanong muli niya kay Baron na hawak-hawak ang isang baso na naglalaman ng tubig. "Brew or with cream?" tanong niya nang tumango ito. "Brew," sagot nito. Humila ito ng silya at umupo roon. Dali-dali naman siyang nagtimpla ng kape para rito. Nang matapos siyang magtimpla ay inabot niya rito ang mug na naglalaman ng tinimpla niyang kape. Hindi siya umalis sa tabi nito hanggat hindi pa ito humihigop. "Tama na po ba ang lasa?" tanong niya nung humigop na si Baron sa kaping tinimpla niya. She crossed her finger na sana ipatok sa panlasa nito ang tinimplang kape. Sumulyap sa gawin niya si Baron. Wala siyang mabasang anumang reaksyon sa mukha nito. His face was expressionless. Pero sa sunod na sinabi ni Baron ay halos lumukso ang puso niya. "It tasted good." Maikling komento nito. Maikli iyon. Gayunman ay hindi niya maiwasan ang makaramdam ng bahagyang saya sa kanyang dibdib sa naging komento nito. Tila siya isang bata
na pinuri ng kanilang guro sa harap ng buong klase. Parang lumaki din ang puso niya sa sandaling iyon. Inspired tuloy siyang ipagluto si Baron ng almusal nito. At sa buong durasyon na nagluluto si Celine ay hindi umaalis si Baron sa kinauupan nito. Hindi tuloy siya naging komportable. Naiilang din siya, lalong-lalo na kapag napapatingin siya sa gawi ni Baron. Nakatingin kasi ito sa kanya. Animoy pinagbamasdan ang bawat kilos niya. Naiilang at ninenervyos tuloy siya. No man can affect her like that. Kahit iyong mga past relationship niya. Hindi siya nakakaramdam ng pagkailang kahit pagmasdan siya buong araw. Kahit ginawa siyang isang specimen kung tingnan. Tayong kay Brian lang siya nakaramdam ng ganoong klaseng pagkailang. To think na wala naman itong ginagawa. Nakaupo at nakamasid lang ito sa kilos niya. Hindi niya maipaliwanag sa sarili, pero may taglay ang presensya ni Baron na nakakapagpakabog ng husto sa dibdib niya. Kahit ang pinakamatalinong tao sa mundo ay hindi maipaliwanag ang nararamdaman niya sa sandaling iyon. Nakahinga ng maluwag si Celine nang sa wakas, natapos na rin ang ginagawa niya. Inilapag na niya sa mesa ang mga plato na may laman ng pinirito niyang bacon, hotdog at itlog, saka ang fried rice din. Pinainit rin niya yung niluto niya kagabi na adobong manok na hindi naman kinain ni Baron. Pagkatapos kasi nito mag-walkout kagabi ay hindi na ito muling lumabas ng kwarto nito. Hindi naman niya ito kinatok sa kwarto para i-remind na kumain ito. Hindi na ito bata para tawagin. Kung nais nitong mag-hunger strike, wala siyang pakialam. Hindi naman siya ang magugutom. Hindi naman niya tiyan ang magugutom kung sakali. Pagkatapos niyang maihanda ang lahat, ay nagpaalam na siya kay Baron. May gagawin pa kasi siya. Hindi na niya hinintay na sumagot ito. Sa halip, ay naglakad na siya palabas ng kusina. Maya-maya na lang siya kakain ng almusal pagkaalis nito. Hindi naman siya makakakain ng maayos sa tuwing nakikita niya ang salubong na kilay nito. Baka hindi pa siya matunawan, pero hindi pa siya tuluyang nakakalabas ng kusina nang mapahinto siya sa paghakbang. "Where are you going?" Nilingon niya si Baron na ngayon ay salubong na naman ng kilay. "Sa sala po, maglilinis," sagot niya. "Bakit po? May kailangan pa po ba kayo? Kamahalan?" Dugtong niya sa isipan. "Sabayan mo ako." Tumaas ang kilay niya, dahilan para mas lalong magsalubong ang kilay nito. Sa sobrang salubong ay nag-isahang linya na iyon. "Samahan mo akong kumain," ulit nito. "And I'll take no for an answer," dagdag na wika ni Baron. Nais naman sanang matuwa ni Celine dahil sa pag-iimbita ni Baron na sabayan niya itong kumain. Pero paano siya matutunawan kung ang paraan ng pag-iimbita nito ay tila ba nag-uutos? Para itong hari kumakapag-utos. Ngalingali tuloy niyang kutusan ang ulo nito. "What are you waiting for, Wu? Nandiyan na!" Putol niya sa anumang sasabihin ni Baron. Hindi niya napigilan ang mulagatan nito dahil sa sobrang inis. Naiinis kasi siya sa tuwing tinatawag siya nitong woman. Nakakainis at nakakarindi kasi iyon sa pandinig niya. Maganda naman ang pangalan niya. Bakit hindi nito iyon kayang banggitin? Pasalamat ito at mabait siyang nilalang. Pasalamat din ito dahil gwapo ito at nasasayangan siya sa magandang jeans ito. Kasi kung hindi, baka nilagyan na niya ng lason ang niluto niyang pagkain para hindi na siya maperwisyo nito. Sa halip na lason, gayuman na lang ilagay mo, baka sakali mag-iba ang ugali. Sulsol ng mahaderang isipan niya. Naiiling na lang na napangiti si Celine sa isipan. Nang mapadako ang tingin niya kay Baron, ay agad na napalis ang ngiting nakasungaw sa labi niya. Napansin kasi niyang nakatitig si Baron sa kanya. May nakita siyang kakaibang emosyon na bumalatay sa mata nito habang nakatitig sa kanya. Isang klaseng emosyon na kahit Wikipedia ay hindi maipaliwanag. Namamalikmata na naman siguro si Celine dahil sa pagkurap ng mata niya ay naglaho iyong kakaibang emosyon na nakita niya sa mata nito. His eyes were now expressionless again, as usual. Sa 3 araw ni Celine, bilang maid ni Baron, ay iisa lang ang masasabi niya sa binata. Napakabossy nito masyado. Utos dito,
utos doon para itong isang hari na naguutos sa alipin nito. Kulang na lang ay iutos ni Baron sa kanya lahat. Tulad na lang ngayon, hindi pa tapos si Celine sa paglilinis sa sala, ay inutusan siya nitong linisin ang kwarto nito. Siyempre, hindi mapigilan ni Celine ang umangal. Sinabi niya ritong tatapusin muna niya ang paglilinis sa sala bago niya linisin ang kwarto nito. At ang arogante at dominanteng boss niya ay pinanlisikan siya ng mata, sabay sabing, "Hindi mo susundin ang pinag-uutos ko?" Siyempre, dahil ito ang boss niya, kahit nagingit-ngit ang kalooban ay wala siyang nagawa, kundi tumalima at sumunod sa utos nito. Hindi nga niya maiwasang magdabog papasok sa kwarto nito. Minura-mura din niya si Baron sa kanyang isipan. Kung hindi lang talaga siya nasasayangan sa kagupuhan nito, ay baka napingasan niya na ang mukha nito. Pahirap talaga ito sa buhay niya. Akala ni Celine ay hindi siya mahihirapan sa pagtatrabaho niya kay Baron. Mali pala siya. Tama nga sila sa kasabihang maraming namamatay sa maling akala. Dahil mga araw na lumilipas ay doon lang nararamdaman ni Celine ang paghihirap. "May araw ka din saking damuho ka." Nanggigigil na wika ni Celine sabay suntok sa unan ni Baron. Tapos na kasi niyang linisin ang buong kwarto nito. Ngayon ay pinapalitan niya ang bedsheet ng kama at ang pillowcase ng unan nito. Sino may araw? At sino ang damuho? Nanlalaki ang mata ni Celine nang marinig niya ang masungit na boses na iyon ni Baron mula sa kanyang likuran. Hindi naman magawang sumagot ni Celine dahil sa sobrang gulat na nararamdaman. Napakagat na lamang siya ng pang-ibabang labi. "I'm talking to you, woman," sabi ni Baron nang hindi pa rin siya sumasagot, at kahit hindi niya nakikita si Baron ay nasisiguro ni Celine na salubong na naman ang kilay nito. Muling nakagat ni Celine ang pang-ibabang labi. "Wala po," sagot niya nang hindi pa rin humaharap rito. "Humarap ka sa akin kapag kinakausap kita." "Di humarap," wika ni Celine sa mahinang tinig, at bago siya humarap rito ay ipinaikot pa niya ang kanyang mata. Pero pagkaharap niya ay hindi niya napigilan ang malaki nang makita niya si Baron na hubad-baro. Tanging manipis na lang na tuwalya ang tumatakip sa katawan nito, kaya kitang-kita ni Celine ang magandang hubog na katawan ng binata. May tubig din na pumapatak sa buhok nito. Nanlaki muli ang mata ni Celine nang dumako ang tingin sa pang-ibabang bahagi ng katawan nito na tanging tuwalya na lang ang tumatakip roon. Hindi niya maalis ang tingin sa parting iyon ng katawan ni Baron. Tila may magnet ang mata dahil hindi niya maalis ang tingin roon. "Eyes up here," utos ni Baron. Doon lang nag-angat ng tingin si Celine, at nang magtama ang mata nilang dalawa ng binata ay may nakita siyang amusement roon. Umangat din ang sulok ng labi ng binata na nagpipigil lang na mapangiti. "Magbihis ka nga, sir," sigaw niya rito, sabay takip sa kanyang mukha gamit ang una nito na hawak para takpan ang namumulang pisngi dahil sa pagkapahiyang nararamdaman. Wala siyang narinig mula kay Baron. Ang tanging naririnig niya ay ang mga yabag nito. Nanatiling nakatalikod naman si Celine kay Baron habang kagat-kagat ang mga labi. Para rin siyang tuod dahil hindi siya makakilos sa kinatatayuan. Napaiktad na lang si Celine nang muling magsalita si Baron. "Tatayo ka lang ba dyan buong umaga?" tanong ni Baron sa kanya maya-maya. Tumikhim muna siya bago niya hinarap ang binata. Nakabihis na ang binata. Nakasuot na ito ng puting v-neck at pantalong maong. "Of course not," sabi niya. "Good," sabi ni Baron. "Bilisan mo dyan sa ginagawa mo, and then pumunta ka sa kusina para magluto," utos ni Baron. "Nagugutom na ako," sabi nito bago ito tuluyang lumabas ng kwarto. Pinagsusuntok ni Celine ang una ng binata nang tuluyan itong nakalabas ng kwarto. Iniisip ni Celine na si Baron iyon. Ilang segundo din niyang ginawa iyon at nang makontento ay ipinagpatuloy na niya ang ginagawa. And after few minutes ay natapos na rin si Celine sa ginagawa. Lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa kusina. Naabutan niya roon si Baron na nakasandal sa may pintuan ng fridge
habang magkasalubong ang mga kilay na nakatingin sa may bungad ng kusina. Tila inaabangan ang pagpasok niya. "What take you so long?" tanong nito nang makita siya nito. "I was murdering you in my mind," sagot ni Celine sa kanyang isipan. "Sorry," sabi na lang ni Celine kay Baron. Pero mahihimigan sa boses niya ang sarcasm. Nang dahil doon ay lalong nagsalubong ang mga kilay ng binata. Hindi na lang niya ito pinansin. Sa halip ay naglakad siya papasok sa kusina. Kinuha niya ang apron na nakasabit at isinuot niya iyon bago siya humarap sa may fridge. "Excuse me," sabi niya kay Baron. "Huwag kang haharang dyan, sisipain kita dyan eh." Wika niya muli sa kanyang isipan. Umayos ng tayo si Baron, saka umalis sa pagkakasandal sa may fridge. Pagkaalis naman ito, ay agad niyang binuksan ang fridge para maghalongkat kung ano ang pwede niyang iluto para sa kanyang mahal na hari. Dinampot at inilabas si Celine ang hipon, isa sa mga binili niya na minsang inutusan siyang maggrocery ni Baron. Siyempre, mga paborito ni Celine ang mga pinamili niya. And right now, she want to cook one of her favorite garlic buttered shrimp. Pero ang talagang paborito niya ay ang tinola. "Ano yan?" Napatingin siya kay Baron nang magsalita ito. Ano yan?" Balik na tanong niya. "Ano yang hawak mo?" tanong ng binata, sabay tingin sa hawak niya. "Shrimp," sagot niya. "Obvious ba?" Nagsalubong na naman ang kilay nito sa sagot niya. "Hipon nito," wika niya ulit. Pagkatapos ay inilapag ang hawak sa may sink. "Cook something." Napatigil si Celine sa kamang pagbubukas ng faucet para sa dahugasan ang mga hipon nang marinig niya ang sinabing iyon ni Baron. Muli siyang napatingin rito. Hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon ng mukha ng binata. "Why? Don't you like shrimp?" tanong niya sa binata. "I'm allergic with shrimp." Sumungaw ang ngiti sa labi ni Celine. "Really? That's good to hear. Ito na lang iluluto ko. What I mean is, ano pang bawal sa'yo?" Kabig agad ni Celine nang paningkitan siya ni Baron ng mga mata. "Para iyon ang sunod na bibilhin ko kapag inutusan mo na naman ako mag-grocery at para ito din ang iluto ko sa'yo araw-araw." Dugtong niya sa isipan. Napahalakhak din siya sa kanyang isipan sa mga naiisip. "Sa hipon lang ako allergy," sagot nito. Tumango-tango si Celine. Kinuha niyang muli ang mga hipon at ibinalik niya iyon sa loob ng fridge. Muli siyang naghalongkat kung anong iluluto niya hanggang sa napagdesisyon na niyang pork steak na lang ang iluto niya. Inilabas niya iyon at dinala sa may sink at bago siya mag-umpisang magluto ay binalingan niya si Baron na ngayon ay nakaupo sa silya kaharap ng dining table habang matamang nakamasid sa kanya. "Doon ka na lang sa sala. Tatawagin na lang kita kapag tapos na ako sa pagluluto," sabi niya sa binata. Hindi kasi siya makakilos ng maayos sa isiping may nagmamasid sa kanya mga kilos. "I want to watch you," wika ni Baron. "Mahirap na, baka, excuse me?" Putol niya sa ibang sasabihin nito. Itinaas pa niya ang kilay. "For your information, wala akong planong gayumahin ka," wika niya sa binata habang ang kamay ay nasa bewang. "Kaya huwag kang assuming," she murmured and then rolled her eyes. Magsasalita sana siyang muli, but Baron interrupted her. "Just cook, woman." Sa sandaling iyon ay pakiramdam ni Celine ay biglang umusok ang ilong niya sa inis. "How many times do I have to tell you that my name is Celine? C-E-L-E-N. Celine. Inispell ko pa yan ang pangalan ko, not woman." Ani niya sa binata, sabay talikod rito upang ipagpatuloy ang pagluluto.